Ang akala ng lahat, ang isang albularyo ay napakabuti at tagapagtanggol mula sa mga masasamang nilalang tulad ng aswang, mga engkanto at iba pang mga nilalang na nabubuhay sa lupa. Pero paano kung maski ang albularyo na tinitingala ay may lihim na pinakatatago? Magandang umaga po, Karine, at sa Ang Manlalakbay Channel. Magandang araw din sa mga tagapakinig ng inyong channel. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at maging sa inyong mga taga-subaybay. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa at sisimulan ko na itong aking kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Itago niyo lamang ako sa pangalang Sensyo. Nasa 60 taong gulang na ako ngayon. Kasalukuyan akong nakatira sa probinsya ng Iloilo. Ako na lamang ang mag-isa sa buhay at ipinasulat ko lamang itong kwento ko sa isang batang itago ko na lamang sa pangalang Miguel. Palagi siyang dumaraan sa bahay ko tuwing hapon at nakahiligan na niyang makinig sa kwento kong paulit-ulit lang din. Natutuwa ako sa batang ito dahil masayahin siya. Nakikita ko sa kanya ang kabataan ko noon. Siya rin ang nagpakilala sa akin ng channel nyo, Karine, at Ang Manlalakbay. Siya rin ang nang-inganyo sa akin na ipadala itong sulat ko sa inyo para din daw marinig ng iba ang aking kakaibang kwento tungkol sa mga aswang. Noong taong 1971, nakatira ako kasama ang aking mga magulang sa syudad. Maunlad na ang Maynila ng mga taong yon, subalit ang ilan sa mga mamamayan ay naghihirap pa rin, lalo na at naging mahigpit ang administrasyon ng Pilipinas noon. Dahil doon ay naghirap ang aking mga magulang. Hindi na ako nakapag-aral dahil pinili ko na tumulong sa kanila sa paggawaan ng pabrika ng mga damit. Nasa 14 na taong gulang pa lamang ako noon at alam ko na kung paano ang mabuhay ng praktikal para lamang makakain sa loob ng isang araw. Tinuruan ako ng mga magulang ko na tumayo sa sarili kong paa. Hindi naman kasi dapat araw-araw ay magwawaldas na lang ako ng pera na kikitain ko o kaya ibili ko ito ng mga luho. Mas pinili ko na ibili ang kita ko sa pabrika ng mga gamit sa bahay at pagkain. Kaya sa ganoong edad ay napakasaya ko dahil nakakatulong ako sa aking mga magulang. Isang umaga, kakagising ko lamang noon, naabutan ko sina nanay at tatay na humihigop ng kape at kumakain ng pandesal. Agad nila akong tinawag na dalawa para mag-almusal. Nagsipilyo muna ako at saka ko sila sinamahan na kumain. Habang kumakain ay naririnig ko silang nag-uusap tungkol sa pag-uwi sa probinsya kung saan lumaki si tatay. Nalaman ko na kailangan na naming umuwi ng probinsya upang hindi na kami maghirap sa syudad. Sabi pa ni tatay sa amin ni nanay, mas makakatipid daw kami sa probinsya dahil pwede daw kami magtanim doon ng mga gulay o prutas na makakain namin. Agad namang pumayag si nanay sa suhestyon na yon ni tatay. Ako naman ay wala na ring magawa dahil sasama pa rin ako sa kanilang dalawa. Yung pera na inipon nila nanay at tatay ay ginamit naming pamasahe pauwi ng probinsya. Pagdating namin sa terminal ng bus, ay hindi agad kami nakaalis doon. Nanibago si tatay sa pinanggalingan niyang lugar. Ibang-iba na raw ang buong paligid at hindi na niya matandaan kung saan ang daan papunta sa kanila. Inabot kami ng hapon sa paglalakad sa mga kalye at papasok sa gubat. Malayo na ang nalakad namin pero hindi pa rin kami nakarating sa bahay nila tatay dati. Galit na galit si nanay kay tatay. Binubungangaan niya ito habang sumusunod kami sa likuran.
Samantala, ako naman ay nanatiling tahimik at nakikinig na lang sa bangayan nilang dalawa. Makaraan ang ilang sandali ay tumigil si tatay para makapagpahinga sa isang lilim ng malaking puno ng mangga. Tumabi ako sa kanya, saka ko siya tinapik sa balikat. Habol ko rin ang aking hininga ng mga sandaling yun. Si nanay naman ay wala na ring magawa, kundi ang magpahinga na rin. Sa mga sandaling yun, inamin ni tatay sa amin ni nanay na hindi talaga siya taga Iloilo, kundi taga Bulacan talaga siya. Doon na nagmura si nanay at umiyak dahil sa sobrang inis at galit kay tatay. Mumuntong hininga na lamang ako sa kawalan. Naisip ko na sinayang lang namin ang pera papunta sa probinsya. Nag-iisip na ako noon kung saan kami tutuloy o kaya ang magtayo ng kubo para tuluyan namin pansamantala. Sa pag-iisip at pag-aaway nila nanay at tatay ay nakatulugan ko na lamang ang lahat. Nagising na lamang ako dahil sa malakas na yugyog sa aking balikat. Pagmulat ko ng aking mga mata ay sumalubong sa akin ang mukha ni nanay na puno ng pawis. Napatingin ako sa kanya at sa buong paligid. Tanging buwan na lamang ang nagsisilbing liwanag sa amin. Tumayo ako at hinawakan ko ang kamay ni nanay ng mahigpit. Napatingin ako kay tatay nang bigla siyang sumulpot sa aming tabi ni nanay na hingal na hingal. Bilisan na natin. Kailangan natin makahanap ng matutuluyan ngayong gabi. Hindi tayo pwede rito. Baka may mababangis na hayop ang bigla na lamang lalapas sa atin. Mabuti pa nga, tay. Baka may bahay po sa unahan na magpapatuloy sa atin pansamantala. Sana nga, anak. Tinapik ako ni tatay sa balikat, saka siyang ngumiti sa akin. Napatingin kami kay nanay at umirap na lamang siya sa amin ni tatay. Kumibit balikat na lamang ako at ganoon din ang aking ama. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Sa tulong ng liwanag ng buwan, kahit papaano ay kitang-kita namin ang daan. Ilang sandali pa ay may natanaw kami sa unahan na isang bahay na gawa sa kawayan. Napangiti kami ni nanay at tatay dahil sa wakas ay may matutuluyan kami ng gabing yun. Agad kaming niyaya ni tatay na sumunod sa kanya dahil kakatok lang siya sa pinto ng bahay. 3 beses na kumatok si tatay hanggang sa may magbukas ng pinto. Isang matandang lalaki ang sumalubong sa amin. Sa unang tingin ko pa lamang sa kanya ay kinilabutan na ako. Pakiramdam ko ay nagtaasan ang mga balahibo ko sa buong katawan. Puting-puti kasi ang magulo niyang buhok, kulubot ang mukha at butot balat. Halos bumaon na ang mga mata niya sa kanyang mukha. Mahahaba rin ang kanyang mga kuko na mukhang ilang taon nang hindi naputulan. Magandang gabi ho. Ano po kasi, naligaw po kasi kami nitong pamilya ko. Baka pwede po muna kaming magpalipas dito ng gabi. Abay, ganun ba? Hali kayo. Tumuloy na muna kayo sa bahay ko. Hindi ko naman kayo pwedeng matanggihan dahil malalim na ang gabi. Pasensya na at hindi ganun kaganda ang kubo ko. Nako, ayos lang ho yan. Pasensya na po talaga sa inyo. Nabulabog namin kayo. Wala yun. Maupo na muna kayo at paghahanda ko kayo ng maiinom. Pagkapasok namin sa kubo ng matanda, ay isinara niya ang pinto at agad siyang tumungo sa isang maliit na mesa. Nagsalin siya ng tubig sa 3 baso at ibinigay niya yon sa amin isa-isa. Kahit na uhaw ako, ay hindi ako uminom ng tubig. Pinigilan ko naman sila nanay at tatay ng palihim, pero sinamaan lang nila ako ng tingin. Kaya wala na akong nagawa pa nang tuluyan na nilang inumin ang tubig na bigay ng matanda. Ay, ako nga pala si Mang Paset. Kayo naman, anong mga pangalan ninyo? Masaya kaming makilala ka, Mang Paset. Ako naman ho si Peko.
Ang asawa ko ay si Manya at ang anak namin si Sensio. Ikinagagalak ko kayong makilala ang lahat. Bakit ba kayo naligaw? Saan ba ang punta ninyo? Ano kasi, mahabang kwento. Hindi na po namin maalala ang lugar na ito dahil marami na hong nabago. Kaya po naligaw kami. Pero bukas na bukas po, hahanapin namin. Ay, ganun ba? Ano bang pangalan ng baryo na gusto niyong puntahan? Nang sa ganun matulungan ko kayo o may hatid man lang doon bukas. Yun nga ho Hindi namin maalala kung ano yung pangalan. Gusto ko na lamang matawa sa mga sandaling yun dahil sa kasinungalingan ni tatay. Napatingin ako kay nanay at nanatili lamang siyang tahimik habang nagpapalit-palit ang tingin niya kay tatay at Mang Pasit. Alam ko na kung bakit siya walang interes. Kapag ganoon siya ay alam kong galit siya kay tatay dahil dinagdagan pa ni tatay ang kasalanan niya. Ilang sandali pang pag-uusap, nangyayain kami ni Mang Pasit na kumain. Hindi tumanggi si tatay at niyaya niya kaming dalawa ni inay. Nang makita ko ang nakahain na ilang piraso ng toyo sa mesa ni Mang Pasit, ay hindi na lamang ako kumain. Bumalik na lang ako sa upuan at hinintay na matapos sina itay at inay. Nang matapos na silang kumain, ay nagpaalam na sa amin si Mang Pasit. Itinuro niya sa amin ang kabilang silid kung saan kami pwedeng matulog. Siya naman ay pumasok na sa kabila para magpahinga. Sumunod ako kina nanay at tatay patungong silid habang dala-dala ang gasera. Noong nakarating na kami sa silid na itinuro sa amin ni Mang Pasit, ay sumalubong sa amin ang malinis na loob. Hindi na kami kumibo ng aking mga magulang sa aming napansin na wala man lamang gamit doon. Sa halip ay naglatag na lang kami ng isang banig na nakasandal sa dingding at doon nahiga. Makaraan ang ilang oras ay nanatiling dilat ang mga mata ko. Panay ang galaw ko sa tabi ni tatay pero hindi pa rin ako makatulog. Samantalang silang dalawa ay ang lakas ng hilik at tulog na tulog. Bumangon ako at saka naupo sa isang sulok. Malalim na ang gabi sa labas at marami na akong naririnig na mga huni ng insekto sa labas. Nagdadasal ako nang makarinig ng munting kalabog sa labas. Sumalubong ang dalawa kong kilay nang makitang may nagsindi ng ilaw sa sala ng kubo ni Mang Pasit. Hindi ko na lang yun pinansin dahil baka nagising din siya. Nagsumiksik ako sa likod ng pinto habang pinapakiramdaman ang mga galaw sa labas. May nakita akong munting butas sa dingding sa aking tabi. Sumilip ako ron at pinanood kung anong ginagawa ni Mang Pasit sa ganoong oras. At ganoon na lamang ang pagpigil ko sa aking hininga at panlalaki ng mga mata sa aking nakita. Napaatras ako sa dingding at nanginginig ang buo kong katawan habang papalapit kina nanay at tatay. Nakita ko si Mang Pasit na tinutubuan ng pakpak sa kanyang likod habang unti-unti namang humahaba ang kanyang dila. Ginising ko sila nanay at tatay. Hindi ako gumawa ng ingay. Niyugyug ko lang silang dalawa pero ayaw nilang magising. Halos mangatal ang mga labi ko at pinagpawisan ako ng malagkit, lalo na nang marinig ko ang mga yabag mula sa sala na papalapit sa silid na aming kinaroroonan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga sandaling yun. Desperado na rin akong gisingin sila nanay at tatay, kaya naman ay pinagsasampal ko sila hanggang sa tuluyan silang magising. Hahangos-hangos pa silang dalawa nang bumangon mula sa kinahigaan. Tinanong nila kung anong nangyayari sa akin, pero huli na akong nakasagot sa kanila nang biglang balyahin ni Mang Pasit ang pinto. Kailangan umalis tayo rito! Si Mang Pasit! Isa siyang maligno! Hindi ko alam kung ano ang tawag sa nilalang na yon. Sa pagpapalit ng anyo ni Mang Pasit, wala pa akong nakita ng ganoon o naririnig sa mga ganoong nilalang sa syudad.
Hindi ako naiintindihan nila nanay at tatay. Nanatili silang kunot ang noo habang nakatingin sa akin. Noong tuluyan nang nasira ni Mang Paset ang pinto, ay noon lang nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Agad akong hinila ni tatay at dinala sa kanyang likuran, maging si nanay. Binuksan niya ang bag naming dala at may hinugot siya roong punyal. "Umalis na kayo dito, Manya! Sensyo! Alagaan mong nanay mo. Kung ano man mangyari sa akin, ikaw nang bahala sa kanya. Dumaan kayo sa bintana at humingi kayo ng tulong. Bilisan ninyo!" Ayaw ko sanang iwan si tatay, pero hinila na ako ni nanay. Pinasampa niya ako sa bintana at pinalukso roon. Tanaw ko na lamang si tatay kung paano siya nakipaglaban kay Mang Paset. Noong nakarating na ako sa bakuran ng kubo, ay sumunod naman si nanay. Hinila na niya ako at tumakbo kami ng mabilis sa loob ng masukal na gubat. Narinig na lamang namin ang nakakagilalas na sigaw ni tatay mula sa kubo ni Mang Paset. Halos magkandapa-dapa kami ni nanay sa pagtakbo. Ilang sandali pa ay narinig namin ang isang kakaibang huni ng ibon. Nang lingunin namin ito ni nanay, ay nakita namin na nakasunod sa amin si Mang Paset habang lumilipad siya sa ering. Tinulak ako ni nanay at sinigawan na bilisan ko ang pagtakbo. Umiling ako at umiyak na sa sandaling yun. Ayaw ko siyang iwan, pero umiling siya at hinalikan ako sa aking pisngi. Kumuyom ang kamay ko sa inis at galit dahil wala man lang akong nagawa sa mga sandaling yun. Iniwan ko si nanay nang harapin niya si Mang Paset. Binilisan ko ang aking pagtakbo, makalayo lang sa nilalang dayon. Sigaw ako ng sigaw ng tulong. Hindi ako tumigil sa pagtakbo kahit na masakit na ang paa ko at puno na rin ng galos ang aking mga braso. Desperado na rin akong may makarinig man lamang sa aking paghingi ng tulong. Narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak sa aking uluhan at noong tumingala ako ay sumalubong sa akin si Mang Paset. Sumigaw ako ng puno ng takot. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Narinig ko ang isang putok ng baril sa hindi kalayuan. Sumigaw si Mang Paset na galit na galit. Nagtago ako sa ilalim ng isang puno. Hinanap niya ako, pero natigilan siya nang pumutok muli ang baril. Malapit lang yon at mukhang sa aking likuran lamang nanggagaling. Maya-maya ay may isang matandang lalaki ang bigla na lamang sumulpot sa harapan ko at may kasama siyang isang lalaki na binata. Tinulungan ako ng lalaking tumayo habang ang matanda naman ay luminga-linga sa paligid. Noon ko napagtanto na siya ang nagpaputok dahil may hawak siyang baril. "Tulungan niyo ho ako! Balikan ho natin mga magulang ko! Iligtas ho natin sila!" "Bonnie, ikaw nang bahala sa kanya. Mauna na kayong tumungo sa bahay at pupuntahan ko lang kinaroroonan ni Paset. Bata, sumama ka kay Bonnie. Ako nang bahala sa mga magulang mo. Magdasal ka na sana buhay pa sila." "Parang awa niyo na ho. Tulungan niyo po sila. Buhay pa sila." Tumango ang matanda sa akin bago siya tumakbo patungo sa pinanggalingan ko kanina kung saan tumungo rin si Mang Paset. Napatingin sa akin ng lalaki na ang pangalan ay Bonnie. Ngumiti siya sa akin, saka ako tinapik sa aking balikat. "Huwag kang mag-alala. Kung buhay pa magulang mo, sigurado na ililigtas sila ni Lolo Kiling. Halika na. Kailangan na natin tumungo sa bahay ni Lolo Kiling para mas ligtas tayo ron." Ano ba yung mga nilalang na yon? Anong tawag kay Mang Paset? Bakit gano'n ang anyo niya? Bakit gusto niya kaming patayin? Ang tawag sa isang katulad ni Mang Paset ay aswang. Kumakain sila ng lamang loob ng mga tao. Ginagawa nilang pagkain. Teka, bakit wala kang alam sa kanila? Bagong salta ka lang ba nito? Ay, oo nga. Bagong mukha. Ako nga pala si Sensyo.
Taga-syudad kami at napadpad lang dito sa probinsya nyo para makipagsapalaran. Hindi namin nakalain na itong sasalubong sa amin. Sensyo, ako nga pala si Bonnie. Huwag kang mag-alala. At simula sa araw na ito, poprotektahan ka namin ni Lolo Kiling. Maraming mga katulad ni Mang Paset sa baryo na ito, kaya kailangan mo mag-ingat. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabing yon ni Bonnie. Lalo pa at hindi ko siya masyadong maintindihan. Habang naglalakad kami, ay walang tigil ang panalangin ko na sana ligtas pa at buhay pa sina nanay at tatay. Nakasunod lamang ako sa likuran ni Bonnie. Nabunggo na lamang ako sa kanyang likuran nang huminto siya. Nasa harap na kami ng isang bahay na gawa sa bato. Hinila niya ako at mabilis niyang binuksan ng pinto. Pagkapasok namin sa loob ng bahay, ay agad niya yung sinara. Pinaupo niya ako sa isang upuan na gawa sa kahoy. Siya naman ay agad nang tumungo sa kusina. Pagbalik niya, ay may dala na siyang isang baso ng tubig. Ibinigay niya sa akin yun na agad ko namang tinanggap at ininom. Tinanong niya ako kung nagugutom ako, pero agad akong umiling. Sa mga sandaling yun ay wala akong ganang kumain. Mas iniisip ko sina nanay at tatay kaysa sa gutom ko. Habang naghihintay kami ni Bonnie kay Lolo Kiling na dumating, ay sinimulan na niya ang pagkukwento tungkol sa mga aswang. Marami akong natutunan sa kanya sa mga sandaling yun. Sinabi rin niya na isang magaling na albularyo si Lolo Kiling at siya naman ay apo nito. Kaya huwag kang mag-alala. Sinasabi ko sa iyo, naligtas ka rito. Ipagdasal na lang natin na buhay pa ang mga magulang mo at masagip ni Lolo Kiling. Tumango ako kay Bonnie at napatitig sa braso kong hawak, sabay buntong hininga. Ilang sandali pa ay tahimik na akong umiiyak. Tinapik naman ako sa aking likod ni Bonnie bago siya bumalik ng kusina. Kinuwento sa akin ni Bonnie kung ilan na ang napatay na aswang ni Lolo Kiling. Kaya raw binansagan na berador ng mga aswang si Lolo Kiling dahil doon. Dahil sa mga kwento ni Bonnie, ay napahanga na ako kay Lolo Kiling. Subagi sa isip ko na gusto ko ring maging katulad niya para maipagtanggol ko rin ang mga mahal ko sa buhay. Ang bagay na hindi ko man lang nagawa kina nanay at tatay. Pasado 1:30 ng umaga nang dumating si Lolo Kiling. Agad akong tumayo nang pumasok siya ng bahay. Inaasam ko na nailigtas niya ang mga magulang ko. Pero wala nang nakasunod sa kanya, ay bumagsak ang balikat ko. Nangihina akong napaupo sa upuan habang hindi makahinga ng maayos. Naramdaman ko na lang na sumikip ang aking dibdib at sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha sa aking pisngi. Pasensya na, bata. Hindi ko nailigtas sa mga magulang mo. Naabutan ko silang wala ng buhay. Nasa labas ang bangkay nilang dalawa. Pwede mong tingnan bago ko sila dasalan at ilibing. Tumungo ako sa labas ng bahay ni Lolo Kiling at nakita ko ang dugoang katawan ng aking mga magulang. Bukas ang kanilang mga tiyan at wala ng lamang loob at maging puso. Napasinghap ako. Kumuyom ang aking mga kamao. Bumangon ang galit at puot ko para kay Mang Paset. Naramdaman ko na sumunod si Lolo Kiling at Bonnie sa akin. Nanatili silang nakatayo sa aking likod habang pinagmamasdan ako. Walang tigil ang iyak ko at sinisigaw ang bigat sa aking dibdib. Nagtagal ako ng ilang minuto na ganoon hanggang sa tumahan na ako at tuluyan nang nawalan ng lakas. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na pinapanood sina Lolo Kiling at Bonnie na naguhukay ng lupa. Tumulong na rin ako sa kanila para mailibing ng maayos ang aking mga magulang. Doong matapos ay dinasalan na ni Lolo Kiling ang katawan nila nanay at tatay. Tahimik lamang akong umiiyak habang nakayuko. Ilang sandali pa ay inihulog na namin ang kanilang bangkay sa hukay. Habang tinatabunan namin ito ng lupa,
ay parang hinahati ang puso ko dahil sa sakit. Sa mga sandaling yun, pinangako ko kina nanay at tatay na hahanapin ko si Mang Pasit at pagbayarin ko siya sa ginawa niya sa mga magulang ko. Naunang pumasok sina Lolo Kiling at Bonnie sa loob, pero naroon pa rin ako sa likuran ng bahay nila. Napangako ko, nanay, tatay, bibigyan ko kayo ng hustisya. Hindi ko hayaan na mamatay na lamang kayo ng ganito. Bumalik ako sa loob ng bahay ni Lolo Kiling. Simula ng gabing yun ay doon na ako pinatira ni Lolo Kiling sa kanila. Wala rin kasi ako mapuntahan na pamilya sa baryo na yon, kaya kinupkup na ko nila Bonnie. At masaya ako dahil kahit papaano ay may katulad pa rin nila na gusto akong tulungan. Lumipas ang mga araw. Isang umaga, tumungo ako sa labas kung nasaan si Lolo Kiling at Bonnie. Abala sila sa pagtatanim ng kamuting kahoy. Tumulong ako sa kanilang dalawa. Lola Kiling, pwede ho ba ako magpaturo sa inyo kung paano labanan ng mga aswang? Sigurado ka pa sa desisyon mong yan, bata? Oo nga, Sensyo. Baka mamaya ay galit ang pairalin mo sa laban. Kung galit ang nangunguna dyan sa puso mo para ipaghiganti mga magulang mo, hindi yan sapat. Bakit naman? Gusto kong matuto upang harapin ko si Mang Pasit. Kapag mangyari ang araw na mahanap ko siya, may laban na ako sa kanya. Hindi ba't ganun din ang ginagawa mo, Lolo Kiling? Pinapatay mo ang mga aswang? Tumawa ng bahagya si Lolo Kiling. Sa kanya ako inakbayan. Hinila niya ako papunta sa balkonahe ng kanyang bahay. Sumunod naman si Bonnie sa amin at nakinig sa aming pag-uusap na dalawa. Bata, ginagawa ko ang bagay na yon dahil gusto ko makatulong sa aking kapwa. Gusto ko na iligtas sila mula sa mga masasamang aswang. Hindi sa dahil gusto ko silang patayin dahil sa pagganti. Isa pa, hindi lahat ng mga aswang ay masama. Oo, Sensyo. Meron kasi mga aswang na hindi naman sila pumapatay ng tao at nabubuhay sila tulad ng mga normal na tao. Saka, kailangan mo ng anting-anting o kaya mutya kapag lalabanan mo sila. Pero ayos lang din kung wala. Sumalubong ang dalawa kong kilay dahil sa aking narinig mula kay Bonnie. Mas napansin ko ang anting-anting at mutya na sinabi nila. Tinanong ko silang dalawa ni Lolo Kiling kung ano yon. Pinaliwanag naman nila sa akin kung ano yon. Kung nagbibigay ng proteksyon ang anting-anting o mutya nito para hindi agad kayo matalo ng aswang, baka pwede niyo rin akong bigyan, Lolo Kiling. Kung gusto mo talagang hanapin si Pasit at magkaroon ng anting-anting o mutya, pues tutulungan kita. Pero hindi ko may papangako na maliligtas kita sa kahit na anong oras. Maraming salamat ho talaga, Lolo Kiling. Pangako ho, gagawin ko ang lahat. Huwag lang ako mapahamak. Kung ganon, sumama ka sa aming dalawa ni Bonnie. Ituturo namin sa iyo kung paano makipaglaban at ang humanap ng mga anting-anting o mutya. Hindi ko na napigilan pa ang makaramdam ng saya at pagkasabik ng mga sandaling yun. Tinuruan nga ako nila Lolo Kiling at Bonnie sa pag-iinsayo kung paano makipaglaban. Sinubukan naman namin ni Bonnie ang maglaban sa isa't isa. Binigyan niya rin ako ng payo kung paano ko yun mapag-aralang mabuting. Tuwang-tuwa naman ako dahil marami akong natutunan. Lalo na tungkol sa mga mutya at anting-anting na may malakas na enerhiya. Sinabi rin sa akin ni Lolo Kiling na ang mutya ay makikita o mapapasa akin oras na makilala ako ng gabay nito. Humingi ako ng tulong kay Bonnie kung paano ako magkakaroon ng ganon at walang araw na hindi kami tumigil sa paghahanap. Si Lolo Kiling naman ay madalas siyang nawawala tuwing gabi. Gusto sana siyang samahan ni Bonnie pero sinabihan niya ito na samahan ako.
Pero sa mga sandaling yun ay handa na akong sumama sa kanila ni Bonnie para tumulong. Sasama ho ako sa inyo para tumulong sa paghanap sa aswang. Sa paraan din po na ito, mahanap ko rin si Mang Paset. Dito lang kayo sa bahay ni Bonnie, bata. Huwag na matigas ang ulo. Hindi mo pa kaya. Kaya ko na, Lolo Kiling. Handa na ako makipaglaban sa mga aswang. May anting-anting o mutyaman ako. O kahit wala, haharapin ko sila nang walang takot. Alam ko na ang tapang mo na at may alam ka na sa pakikipaglaban. Pero hindi ibig sabihin nun, hayaan na lang kita sa gusto mo. Sinasabi ko sa iyo, bata, hindi pa ngayon ng tamang oras. Oo nga, Sancho. Hintay mo na lang kapag payagan ka ni Lolo Kiling. Sigurado na may kailangan ka pang gawin para payagan ka niya. Huwag kang mag-alala. Sa mga susunod na araw, isasama ka na rin namin. Hindi na ako nagpumilit pa ng gabing yun. Tumango na lamang ako at sumunod sa utos ni Lolo Kiling. Sinamahan muli ako ni Bonnie at naiwan na naman kaming dalawa. Habang nagpapaantok ay hindi ko maiwasan na tanungin si Bonnie kung anong ginagawa ni Lolo Kiling sa mga bangkay ng aswang na napapatay niya. Di ko nga rin alam, Sensyo eh. Pero sigurado ako na inililibing ni Lolo Kiling o kaya sinusunog para hindi na ito mabuhay o makapaminsala pa ng ibang tao. Hindi ba hinahanap ng pamilya ng mga aswang na napapatay ni Lolo Kiling kung nawawala na sila ng ilang araw o kaya linggo? Hindi. Alam na nila yun kung anong nangyari sa kanilang pamilya. Kaya minsan, sinusugod kami dito sa bahay ni Lolo Kiling ng mga aswang para patayin. Ngunit hindi naman nila magawa dahil natatakot sila na patamain ng bala. Huminto sa pagsasalita si Bonnie, saka siya tumungo sa kusina. Narinig ko na may hinila siya roong upuan. Binuhat niya yon bago bumalik muli sa sala. Alam mo ba na may anting-anting si Lolo Kiling? Kaya hindi siya tinatablan ng kahit anong patalim o kaya bala. Dahil dito, hindi siya mapatay-patay ng mga aswang. Sa halip, kinatatakutan. Kaya naman pala napakagaling na Lolo Kiling. Paano kaya magkaroon ng klase ng anting-anting o mutya? Taon nang hihintayin mo, Sensyo. Mahirap talaga kasi makahanap ng anting-anting o mutya. Swerte mo na lang kapag pinagkalooban ka ng kalikasan. Napatango na lamang ako sa sinabing yon ni Bonnie. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi niya sa akin. Nag-isip na ako kung saan ako pwedeng makahanap ng anting-anting sa Biyernes. Sabi kasi sa akin ni Lolo Kiling, mas mabilis daw makakita ng anting-anting o mutya kapag Biyernes Santo o kaya mahal na araw. Ilang araw ang lumipas, pero wala pa rin akong nakikita na anting-anting o mutya. Pero hindi ako tumigil sa pagpapalakas ng aking katawan at loob. Kaya nang itinuro sa akin ni Lolo Kiling at ni Bonnie. Nang hapon na yon, abala ako sa pagbubuhat ng isang sako ng bigas papunta sa bodega nang tawagin ako ni Lolo Kiling. Niyaya nila ako ni Bonnie na maghanap ng mutya o ng anting-anting sa kabilang bundok. Hindi naman ako tumanggi at agad na sumama sa kanila. Halos 2 oras ang paglalakad namin bago kami nakarating sa isang bundok na mariit ayon kay Lolo Kiling. Sinabi niya na marami raw mga engkanto ang naroon na pwede kaming bigyan ng mga anting-anting. Pero kailangan natin mag-ingat dahil may mga ilang engkantong masasama. Pero huwag kang mag-alala, Sensyo. May mga babait naman at itong si Bonnie ay nakilala na sila at naging isa sa mga kaibigan. Napalunok ako ng aking sariling laway dahil sa sinabi na yon ni Lolo Kiling. Pumasok na nga kami sa bundok at tinahak namin ang pusod ng gubat. Nadaanan at napuntahan na namin ang bawat sulok ng gubat ng bundok. Subalit kahit ni isa ay wala kaming nakitang anting-anting. Tinawag ni Lolo Kiling ang kaibigan niyang engkanto, subalit hindi ito nagpakita sa kanya. Sinabi ni Lolo Kiling na marahil daw ay may pinuntahan ito o kaya ay lumipat na ng kanyang tahanan. Palabas na kami ng bundok nang bigla na lamang umikot ang paningin ko
Pakisap-kisap ako na nakatingin sa likuran nila Lolo Kiling at Bonnie. Ilang beses ko silang tinawag pero walang lumabas na boses sa bunganga ko. Sinubukan kong ihakbang ang aking mga paa pero hindi ko man lang ito maigalaw. Sa isang iglap lamang, nagbago ang paligid. Nasa harap ako ng isang malaking puno na hindi ko alam ang tawag habang pinalilibutan naman ako ng mga nagtatayugang mga kawayan. Tumakbo ako papunta sa isang sulok pero wala akong pwedeng madaanan. Sa mga sandaling yun, naisip ko na naengkanto ako. Tulong! Lolo Kiling! Bonnie! Nandito ako! Tulungan niyo ako! Isang malakas na tawa ang aking narinig. Malalim yon at mukhang nanggagaling sa ikalaliman ng lupa. Lumingalinga ako sa paligid at hinanap ang boses na pinanggagalingan hanggang sa nakakita ako ng isang nilalang. Napaatras ako at napaupo sa lupa nang makita ang isang taong bayawak. Ang katawan at mukha nito ay tulad ng isang tao pero napapalibutan ang balat niya ng isang tulad ng balat ng bayawak. Maging ang dila nito ay gaya din sa isang bayawak at may buntot pa siya sa kanyang puwet. Sumigaw ako ng ilang beses dahil sa takot. Ilang beses kong tinawag sila Lolo Kiling, subalit wala pa rin. Dahil kahit anong gawin ko, hindi nila ako maririnig. Unti-unting lumapit sa akin ang engkantong bayawak at pinakatitigan akong mabuti. Napapikit ako sa kaba na kainin niya ako ng buhay, pero agad akong dumilat nang marinig ko naman siyang tumawa. Ilang sandali pa ay tinawag niya ako sa aking tunay na pangalan. Gulat na gulat ako ng mga sandaling yun, pero naroon pa rin ang kaba sa aking dibdib. Lumayo sa akin ang engkanto at saka siya humarap sa puno na nag-iisang naroon. Nagpakilala siya bilang si Bawa. Isa raw siyang engkanto na nagbabantay sa gubat na yon. Sinabi niya rin sa akin na kanina pa raw niya ako pinagmamasdan. Nakita raw niya ang determinasyon kong magkaroon ng anting-anting. Pero napupuno raw ng puot ang puso ko. Kaya sinabihan niya ako na walain ang puot na yon sa puso ko at pairalin ang kapayapaan sa aking dibdib. Pinangako niya ako sa bagay na yon, kapalit ang isang anting-anting na ibibigay niya sa akin. Noong una ay inamin ko sa kanya na hindi ko alam kung paano ko wawalain ang puot sa aking dibdib. Sinabi ko rin na nagkaganon ako dahil sa pagkamatay ng aking mga magulang sa kamay ng isang aswang. Nauunawaan daw niya ako na nais kong ipaghiganti ang mga magulang ko, pero hindi raw ako magiging masaya kung mabubuhay lamang ako sa galit at puot. Kaya bago niya ipinatong sa aking palad ang isang anting-anting na mula sa kanyang ngipin, ipinangako niya sa akin na makakamtan ko ang hustisya sa pagkamatay ng aking mga magulang kung susubukan kong kalimutan ang puot at galit. Bago pa ako makapagsalita para kontrahin ang sinabi niya, ay bigla na lamang siyang nawala. Lumingon ako sa buong paligid, pero wala na siya. Sa isang kurap ko, ay bumalik na ako sa kinatatayuan ko kanina at natanaw ko si Lolo Kiling at Bonnie na nagtatawanan sa aking unahan. Napatingin ako sa aking kamay at nakita kong naroon ang anting-anting na bigay sa akin ng engkantong bayawak. Kumuyom ang kamay ko at bumuntong hininga. Napansin ko na hindi alam ni Lolo Kiling na nakausap ko si Bawa at kanina pa ako nawawala sa kanilang likuran. Hinabol ko sila at sinabayan sila sa paglalakad. Gabi na nang makarating kami sa bahay ni Lolo Kiling. Pagkarating namin sa sala, ay agad kong sinabi sa kanila ang tungkol sa anting-anting ni Bawa. Marahil ay nakitaan ka ng engkantong yon ng lakas
at busilak ng puso. Kaya kanya binigyan ng mahalagang bagay mula sa kanya. Pakaingatan mo yan, bata. Dahil ang anting-anting na yan ang magpoprotekta sa'yo mula sa kasamaan. Oo nga, Sancho. Huwag kang mag-alala. Tuturuan kita kung paano pa paspalakasin ang anting-anting. Mamaya na muna yan. Tulungan na ninyo ako magsaing dalawa para makakain na tayo ng hapunan. Tumango naman kaming dalawa ni Bonnie sa kanya at tinulungan siya sa pagluto ng hapunan. Nang gabing yun, ay ginawa kong kwintas ang aking anting-anting. Nagpaturo din ako kay Bonnie kung paano dasalan ang bagay na yun hanggang sa natuto na rin ako. Isang gabi, abala kami sa pagsasaing nang bigla naming narinig na may bumagsak sa aming bakuran. Naramdaman ko na nag-init ang aking anting-anting. Napatingin ako kina Lolo Keling at Bonnie nang kumuha sila ng punyal at itak na nakasabit sa dingding. Maghanda kayong dalawa. Bonnie, Sancho, mukhang may bisita tayo sa mga oras na ito. Kumuha na rin ako ng itak sa dingding at hinawakan ko yun ng mahigpit. Pagdating namin sa sala ay kinuha ni Lolo Keling ang kanyang baril. Sinabihan niya kaming dalawa ni Bonnie na manatili na lang muna kami sa loob at huwag lalabas. Siya muna raw ang bahalang humarap sa aswang na nasa labas. Sumunod naman kaming dalawa ni Bonnie sa kanya. Paglabas ni Lolo Keling ay agad niyang pinasara ang pinto. Bakit sumugod dito ang aswang, Bonnie? Hindi ba't kinatatakutan si Lolo Keling dahil birador siya ng mga aswang? Oo, birador si Lolo Keling. Kaya talagang dadalawin siya ng mga aswang para hamunin ng away o kaya hingan ng tulong. Kung ganun, kailangan natin siyang tulungan, Bonnie. Baka kung ano ang... Huwag kang mag-alala kay Lolo Sensio. Alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi siya papayag na sasali tayo ron. Hintayin na lang natin ang hudyat niya. Panay ang paggalaw ko sa aking tuhod habang nakaupo kami sa upuan ni Bonnie. Naririnig ko ang usapan sa labas pero hindi ko yun lubos na maunawaan. Hanggang sa ang pag-uusap ng tiwasay ng mga sandaling yun ay napalitan na ng sigaw. Napatayo kaming dalawa ni Bonnie, saka kami sumilip sa bintana. Nakita namin ang 4 na katao na kausap ni Lolo Keling. Galit na galit ang mga ito. Narinig namin ang kanilang usapan na pinatitigil na nila si Lolo Keling na pumatay ng mga kalahi nila. Kung hindi pa raw titigil si Lolo, ay papatayin nila ang lahat ng mga tao sa aming baryo. Galit na galit si Lolo Keling. Nakipaglaban siya sa 4 na aswang. Doon na kami lumabas ni Bonnie para tulungan siya. Gulat na gulat ang mga ito nang makita kaming dalawa ni Bonnie. Pero kalaunan ay ngumisi sila at saka kami inatake. Ang isang aswang ay sinalakay si Bonnie at ang isa naman ay tumungo sa aking kinaroroonan. Agad akong umiwas sa atake ng aswang. Nanlilisik ang itim nitong mga mata habang nakatingin sa akin. Wala siyang tigil sa pag-atake gamit ang kanyang mahabang kuko habang gumagapang sa lupa. Narinig kong sumigaw si Lolo Keling nang tamaan siya ng kuko ng isang aswang. Pero agad siyang nakabawi at nasaksak niya ito sa dibdib. Ako naman ay sinangga ko gamit ang itak ang pag-atake sa akin ng aswang. Pero naabot niya ako sa aking balikat, pero dumaplis lamang ang mga kuko niya sa aking balat. Napangiti ako nang makita ko ang gulat sa mata ng aswang. Sa mga sandaling yun, napagtanto ko na sinagip ako ng anting-anting mula sa bayawak. Hinataw ko ng mabilis ang hawak kong itak at pinugutan ng ulo ang aswang. Gumulong sa lupa ang ulo niya. Habang nakatingin ako roon, ay hindi ko napigilan ang pagpilipit ng aking sikmura. Natagpuan ko na lamang
na nagsusuka ako. Agad naman akong dinaluhan ni Bonnie at dahan-dahan niya akong tinapik sa aking likuran. Napatingin ako sa kanila at napatay na nila ang 3 pang aswang na natitira. Pumasok na kayong dalawa sa loob ng bahay. Ako nang bahala rito sa bangkay ng mga aswang. Tutulungan ho namin kayo sa pagliligpit ng kanilang mga bangkay, Lolo Kiling. Wag na, bata. Dito lang kayong dalawa ni Bonnie. Agad akong hinila ni Bonnie papasok ng bahay. Hindi na ako kumontra at sumunod na lang sa utos ni Lolo Kiling. Pero sa mga sandaling yun, ay bigla na lamang akong kinutuban. Hindi ko maiwasan ang mapaisip ng malalim kung anong gagawin ni Lolo sa bangkay ng mga aswang. Malalim akong nag-iisip sa sala habang tumungo naman sa kusina si Bonnie para magpatuloy sa kanyang pagkain. Samantalang ako'y nawalan na ako ng gana. Sinilip ko sa kusina si Bonnie at nakitang abala pa rin siya sa pagkain. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo at naglakad palabas ng pinto. Kinuha ko ang itak na naiwan ko kanina sa balkonahe, saka nagkubli ako sa haligi. Nakita kong bumalik si Lolo Kiling at pinasan niya ang panghuling bangkay ng aswang. Noong naglakad na si Lolo Kiling, ay agad ko siyang sinundan ng palihim at dahan-dahan. Hindi niya ako napansin dahil maingat ang bawat hakbang ko. Napakunot noo ako nang mapansin kong patungo siya sa bahay ni Mang Paset. Naalala ko na naman ang araw kung saan namatay ang mga magulang ko. Hindi ko maiwasan ang magtaka kung bakit doon patungo si Lolo Kiling. Agad akong nagtago sa isang malaking punong kahoy. Umakyat ako sa sanga at doon ako nagmasid sa bawat kilos ni Lolo Kiling. Nilapag niya ang bangkay ng aswang sa bakuran ng bahay ni Mang Paset. Nakita kong naroon ang 4 na bangkay ng mga aswang. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at lumabas doon si Mang Paset na tuwang-tuwa. Napakuyom ang kamay ko dahil sa galit para sa kanya. Pero pinigilan ko ang aking sarili at narinig ang kanilang pag-uusap. Gaya ng pangako ko sa iyo, Paset. Ito na ang 4 na bangkay sa mga aswang. Pang-1 buwan mo na rin ang mga ito. Hanggang kailan mo ba ako pakakainin ng bangkay ng mga aswang? Ha? Kiling! Hindi ko na matitiis pa ito. Alam mong, naghahanap ako ng preskong karne. Karne ng mga tao. Hindi karne ng mga aswang ding tulad ko. Alam ko, Paset. Pero ito lang ang tanging paraan para hindi kita kalabanin. Isipin mo ang mga hakbang na gagawin mo. Baka makalimutan mong kaibigan kita. Huwag mong kalimutan ang mga ginawa mo sa magulang ni Sensyo. Bakit? Ayaw bang malaman ng alaga mo na yon ang tungkol sa pagkakaibigan nating dalawa? Na ang pumatay sa mga magulang niya ay ang kaibigan mo. Subukan mong galawin si Sensyo, Paset. Akong makakalaban mo. Wala naman akong sinabi na gagalawin ko siya, Kiling. Ang akin lang, ano kaya ang maramdaman niya kung malaman niyang kaibigan mo ako? Natahimik si Lolo Kiling at hindi nakasagot. Binitawan niya si Mang Paset na kanina ay sinasakal niya sa damit nito. Wag na wag kang gagawa ng gulo, Paset. Kung hindi, para mo na rin akong kinalaban. Lumukso ako mula sa itaas ng puno at inarap ko si Lolo Kiling at si Mang Paset. Gulat na gulat silang dalawa nang makita ako. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak at mabilis kong sinugod si Mang Paset. Agad naman siyang lumundag palayo sa akin at iniwasan ang atake ko. Ilang beses akong tinawag ni Lolo Kiling pero hindi ko siya pinakinggan. Tumungo si Mang Paset sa likuran ni Lolo Kiling.
Nakangiti ito habang nakatingin sa akin, habang si Lolo Keling ay nag-aalala at balisa. Sandali lang, Sensyo. Makinig ka sa akin. Pakiusap. Wala na akong dapat na pakinggan pa, Lolo Keling. Narinig ko na ang lahat ng pag-uusap yung dalawa. Pinagtakpan mo si Mang Paset at nilihim sa akin na kaibigan mo siya. Pero hindi ibig sabihin nun, hahayaan ko na lang na mapunta sa wala ang pagkamatay ng mga magulang ko. Kaibigan ko si Paset. Oo. Kaya ko nagawa ang bagay na yon. Patawarin mo ko, Sensyo. Pero alam kong maunawaan mo ko kung bakit ko yun nagawa. Alam ko na may kaibigan ka rin. Ang pinagkaiba lang natin, Lolo Keling, wala akong kaibigang aswang. Sinugod ko si Mang Paset at wala nang nagawa si Lolo Keling doon. Sinubukan niya akong pigilan at maging kaibigan niya, pero wala na siyang nagawa. Sinipa ko ng malakas si Mang Paset sa kanyang balikat hanggang sa nusugatan ko siya ng itak sa kanyang braso. Galit na galit siyang sumugod sa akin. Napakalakas niya sa mga sandaling yun at para bang matatalo niya ako kahit na anong sandali. Sumigaw si Lolo Keling nang sakalin ako ni Mang Paset, pero hindi na nakinig sa kanya ang kaibigan niya. Nanlilisig ang mga mata ni Mang Paset habang unti-unting humahaba ang kanyang dila. Sinubukan kong magpumiglas pero walang laban ang anting-anting ko. Kaya lamang akong protektahan mula sa mga atake ng aswang, pero sa lakas ay wala akong laban. Habol ko ang sarili kong hininga ng mga sandaling yun. Papatayin na kita ngayon, bata! Kayong dalawa ni Keling, papatayin ko! Mga sagabal kayo sa akin! Ikaw ang papatayin ko! Pinatay mo mga magulang ko! Hindi ako makapapayag na mapunta na lang sa wala ang pinaghirapan ko! Tumawa ng malakas si Mang Paset at mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakasakal niya sa akin. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at humaba ang kanyang mga kuko. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa aking tiyan, pero dumulas lang ang mga kuko niya. Nanlaki ang mga mata ni Mang Paset nang mapagtanto niyang may tangan na kong anting-anting. Kinuha ko ang pagkakataon ng pagkagulat niya at malakas ko siyang sinipa sa pagitan ng kanyang suot na pantalon. Swerte ko dahil hindi pa siya tuluyang nagpalit ng tunay niyang anyo. Tumalon-talon si Mang Paset. Umubo ako at hinabol ang aking hininga. Natanaw ko si Lolo Keling nang patungo siya sa direksyon ni Mang Paset. Tinaga niya si Mang Paset gamit ang mahabang itak na kanyang hawak. Gulat na gulat si Mang Paset habang nakatingin kay Lolo Keling. Hindi ito makapaniwala sa nangyari. Pero agad na nakabawi si Mang Paset at agad na sinugod si Lolo Keling. Ininda nito ang sugat na natamo sa kanyang braso. Nakipagbuno pa rin si Mang Paset kay Lolo Keling kahit na hinang-hina na siya. Hindi ako makapaniwalang magagawa mo ko patayin, Keling, dahil lang sa batang yan. Hinding-hindi kita mapapatawad. Pasensya na, Paset. Pero noon ko pa sana ito ginawa. Kundi sana'y wala nang nadamay na inosenteng tao. Nakakatuwa lang dahil naging isa kitang tunay na kaibigan. Pero sa maling sitwasyon nga lang, magkaiba ang mundong ginagalawan natin. Patawarin mo ako, Keling. Nakita ko na lamang na bumagsak si Mang Paset sa harapan ni Lolo Keling. Tinakbo ko ang kinaroroonan nila at kitang-kita kong naliligo sa sariling dugo niya si Mang Paset. Mulat ang kanyang mga mata at wala na siyang hininga. Tiningnan ko si Lolo Keling na natili siyang nakaluhod sa lupa habang tululang nakatingin sa bangkay ng kanyang kaibigan. Tahimik siyang nagluluksa. Nanatili lamang akong nakatayo at hindi nagsalita. Binigyan ko ng oras si Lolo Keling na damahin ang sakit sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng pagsisisi
at awa para sa kanya. Pero sa kabilang banda, ramdam ko ang saya dahil sa wakas ay nabigyan ko rin ng hustisya ang pagkamatay ng aking mga magulang. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nakatayo sa tabi ni Lolo Keling. Pinagmamasdan naming dalawa nang tupukin ng tuluyan ng apoy ang bahay ni Mang Paset. Tinapik ako sa balikat ni Lolo Keling, saka siya bumuntong hininga. Patawarin mo ako, bata. Hindi ko naman gustong ilihim sa iyo ang lahat. Pero pinapahalagahan ko rin ang pagkakaibigan namin ni Paset. Hindi naman siya ganoon dati. Bigla na lang nagbago talaga noong tumanda siya. Marahil ay ganoon talaga ang mga aswang. Nauunawaan ko po, Lolo. Hindi ko rin magawang magalit sa inyo dahil alam kong sinubukan mo siyang kausapin at iligtas sa mga magulang ko ng araw na yon. Isa pa'y iniligtas mo ako at kinupkop. Alam kong masakit dahil ikaw mismo ang pumaslang sa kanya. Pero nais kong pagpasalamat, Lo. Ginalo ni Lolo Keling ang aking buhok, saka siya tumawa ng bahagya. Sa mga sandaling yun, nauunawaan ko na ang lahat kung bakit niya yun ginawa. Dahil mahal ni Lolo Keling ang kaibigan niyang si Mang Paset, gaya kung gaano ko rin kamahal ang aking mga magulang. Muntik na maibato ni Jana ang hawak na cellphone. Halos 1 linggo na niyang hindi makontak ang kasintahan na si Edgar. 2 beses siyang nagpunta sa tinutuluyang bahay ng lalaki, ngunit walang tao roon. Hayop ka, Edgar! Mukhang pinagtaguan mo na ako talaga! Naiiyak na sigaw ng dalaga. Napaupo siya at muling dinayal ang numero ng nobyo. Ngunit katulad ng mga nakaraan, ay out of coverage ang sinasabi ng operator. Mabilis siyang tumayo at nagbihis. Iba ang kutob niya. Baka may masamang nangyari sa kasintahan. Hindi naman kasi lingid sa kaalaman niya ang modus na ginagawa ng lalaki. Sa isipan ay napuno ng pangamba ang puso niya. Nag-alala siya at hindi alam kung saan hahanapin kung sakaling nasa kote dahil sa iligal na gawain. Pumunta si Jana sa bahay na tinutuluyan ni Edgar. Pinilit niyang kausapin ang may-ari at ipinabukas ang pinto ng bahay ng lalaki. Wala namang nagawa ang kasera, lalo nang sinabi niya na nawawala si Edgar. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Wala namang nabago sa ayos ng mga gamit. Naroon din lahat ng mga damit ng lalaki. Laglag ang balikat na lumabas ng bahay si Jana. Mas lalong lumakas ang kutob niya na may masamang nangyari sa nobyo dahil hindi na tuluyang nakauwi. Pinigilan niyang mangilid ang mga luha. Ayaw niyang mag-isip pa ng masama. Pero ayon na rin sa kasera ay hindi nga raw gawain ni Edgar na hindi umuuwi. Nagtataka na rin ang matandang babae dahil halos 1 linggo nang hindi nakikita ang nasabing lalaki. Pagkatimpla ng kape ni Mario ay mabilis na inaabot kay Benji ang isang umuusok na tasa. Napansin mo ba, pare? Tahimik na ngayon sa mga sementeryo. Nawala na yung mga balita dati na may mga natagpuang bangkay at yung mga nawawala ng mga ataol. Tumigil na siguro sila modus nila, ano? Pagkasabi ni Benji ay humigop siya ng kape. Bahagya namang natigilan si Mario sa sinabi ng kapartner. Baka naman natakot na sila. Para namang hindi mo kilala mga modus na yan. Naging mainit kasi sila sa mga mata ng pulis. Kaya baka nagpapalamig lang. Naku! Kung ako sa kanila, itigil na nila ang mga ginagawa nila. Kilala ko mga pulis sa bayan. Malamang kapag nahuli sila, hindi bagaan siyang gagawin sa kanila. May himig ng pananakot na sabi ni Benji. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Mario.
Ano pa? Di tutuluyan na silang patayin. Parang di mo naman alam ang mga gawain ng mga pulis. Yung ibang ang kriminal, kapag nahuli nila, sinosalvage na. Ngumingising sabi pa ni Benji. Gumagawa ka naman yata ng kwento eh. Biglang sumagi sa isipan niya ang dalawa na sina Franz at Edgar. Matagal-tagal na rin nang huli niyang nakita at nakausap ang dalawa. Ano na kaya ang balita sa mga yun? Hindi man lang siya naalalang tawagan o i-text man lang. Alam mo pare, bata ka pa kasi. May tiyo ako ng polis kaya alam ko mga gawain ng mga yan. Ang akin lang, kung gagawa ka ng masama, husayan mo ang pagtatago dahil kapag natimbog ka, patay ka. Sabay muestra ni Benji na ginigilitan ang leeg. Tara na nga, duty na tayo. Baka maabutan tayo ni boss dito. Yari tayo. Nagpatiuna na si Mario palabas ng quarters area nila. Kinabukasan, naisipan ni Mariong pumunta sa bahay na tinutuluyan ng dalawa na sina Franz at Edgar. Una niyang pinuntahan ng bahay ni Franz, ngunit ang sabi ng kasera ay mag-iisang buwan na simula nang hindi umuwi ang lalaki sa tinutuluyan. Sa nalaman, ay mabilis niyang tinawagan ang numero ni Franz, ngunit out of coverage ang sinasabi ng operator. Ayaw man niyang mag-isip ng masama, pero nagsisimula ng bumangon ang agam-agam sa dibdib niya. Hindi mawala sa utak niya ang naging pag-uusap nila ni Benji noong gabi. Baka tama ang lalaki na nahuli at natimbog na ang dalawa sa iligal na ginagawa, at baka nga patay na ang dalawa. Napatigil siya at bumulong na sana mali ang nasa isip niya. Sana nagbakasyon lang ang dalawa sa malayo. Sunod na pinuntahan niya ang bahay na tinutuluyan ni Edgar. Alam mo, iho, kahapon ay may babae rin na pumunta rito at hinahanap si Edgar. Hindi ko alam kung saan na ba nagpunta ang lalaki na yon. Kaibigan ka ba niya? Tanong ng kasera. Opo. Hindi ko po kasi siya makontak matagal na kaya nag-aalala po ako kung ano na ba ang nangyari sa kanya. Baka naman umuwi sa kamag-anak niya o baka nagbakasyon. Hindi rin naman kasi nagpaalam sa akin si Edgar. Sige po. Kapag nakauwi po siya, pakisabi po na tawagan niya ako. Ako po pala si Mario. Kilala naman po niya ako. O sige, makakarating. Habang naglalakad palayo, ay palingon-lingon siya sa mga bahay na naroon. Nagulat siya nang may mabangga na bulto ng katawan. Ano ba? Hindi ka tumitingin sa nilalakaran mo. Mataray na sigaw ng babae. Ay, sorry miss, hindi ko sinasadya. Teka, kilala mo ba si Edgar? Seryosong tanong ng babae. Nakita kasi niya na nasa tapat ng bahay ng lalaki at kausap ang kasera. Nagtataka man ay tumango si Mario. Oo, nag-aalala nga ako kaya pinuntahan ko sa bahay niya. Pero ang sabi ng kasera, hindi pa siya umuwi. Hinahanap ko rin siya. Kaibigan ka ba niya? Baka naman may alam ka kung saan o sino ang huling nakasama niya bago siya hindi umuwi. Naku, miss, hindi ko alam kung sino ang huli niya nakita o nakasama. Pero kung meron man, yun ang patalik niya na kaibigan na si Franz. Alam mo ba kung saan nakatira si Franz? Baka pwede mo ko samahan sa kanya. Nakikiusap ang tinig niya. Napakamot sa ulo si Mario. Yun nga ate, doon ako galing kanina sa bahay ni Franz. Pero wala rin siya doon. Dalawa silang hindi pa umuwi. Huh? Naku, baka talaga may masamang nangyari sa kanila. Sumigok si Jana. Kapag lumipas ang 2 o 3 araw na hindi pa sila umuwi, report na natin sa pulis. Pinakalma ni Mario ang umiiyak na babae na nagpakilala na si Jana
at nobya raw ni Edgar. Napagkwentuhan nila ang tungkol sa dalawang lalaki at napagkasunduan nila na parehong ilihim ang iligal na gawain ng dalawa. Sa kabilang banda, nakaramdam ng kalam ng sikmura si Ambo. Napatingin siya sa maliwanag na bilog na buwan na nakasilip sa bintana ng kanyang kwarto. Sa pagkakatitig doon, ay naalala niya ang babaeng biniktima na si Clay. Kanina habang nasa restaurant, ay rinig niya ang usapan ng mga kasamahan sa trabaho kung bakit wala raw ang amo nilang babae. Napapangisi siya dahil hindi niya masabi na nasa tiyan na niya ang taong hinahanap nila. Ngayon ay kailangan niyang lumabas muli upang makakain ng sariwang laman ng tao. Hinahanap-hanap na niya ang lasa nun. Sana lang ay may matsyempuhan siya na mabibiktima sa labas. Marilikot ang mga mata na nilibot ni Ambo ang paningin sa daan. Hating gabi na at wala siyang makita na naglalakad man lang. Kailangan niyang maibsan ang gutom na tinatawag ng kanyang sikmura at kailangang madiligan ng dugo ang nauuhaw niyang lalamunan. Nagpatuloy pa siya sa paglalakad, ngunit bigo pa rin siyang makakita ng bibiktimahin. Dinala siya ng mga paa sa sementeryo. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang dalawang lalaking bantay na nasa gate. Lumabas ang matutulis niyang pangil dahil may dalawa siyang makakain kung sakali. Nawala ang ngiti niya nang tumayo ang dalawang lalaki at pumasok sa loob ng sementeryo. Sinundan niya ng tingin ang dalawa. Nagpalinga-linga pa siya sa paligid bago pumasok sa gate. Susundan niya ang dalawa at katulad ng dati ay doon niya sa loob ng sementeryo papatayin ang dalawa. Habang naglalakad ay panay hikab ni Benji. Hindi umeepekto ang 4 na tasa ng nainom na kape upang maibsan ang antok na nadarama. Langya, huwag mo sabihin na inaantok ka kahit napakatapang ng kape na ininom natin. Sabi ni Mario habang naglalakad at nakatingin kay Benji. Parang lasing na naglalakad ang katabi. Ewan ko ba? Wala kasi akong maayos sa tulog kaninang umaga eh. Kaya ngayon ako inaantok. Maghiwalay muna tayo para matapos agad natin ang pagroronda. Para makatulog ka na rin. Tingnan mo nga ang mata mo. Parang babagsak na sa lupa. Walang pupulot yan kung sakali. Tumatawa na sagot ni Mario. Sige nga. Dito ako. Diyan ka. Magkita na lang tayo sa gate mamaya. Pagkasabi ni Benji, ay mabilis na siyang naglakad sa kanan na direksyon. Tumatawang nasundan na lamang ng tingin ni Mario ang kapartner. Samantala, sa di kalayuan ay bahagyang tumulo ang laway ng nilalang na nagbago na ng anyo. Sumunod siya sa daang tinahak ni Benji. Sa tingin niya ay madali niya yung makakain dahil mukhang wala sa sarili. Hinayaan niyang tumulo ang laway sa bibig niya at dahan-dahan na humahakbang. Sinikap niyang wag makagawa ng ingay para hindi siya makita ng susunod na biktima. Lensyak na antok ka. Ayaw mo lumayas sa mga mata ko. Asik sa sarili ni Benji. Mamaya talaga. Matutulog ako. Hindi na ako masyadong lalayo pa. Wala naman na kailangang ironda rito sa sementeryo. At natigil na ang pagnanakaw ng mga ataol. Sabi pa ni Benji sa kasumipol. Nang makarating sa dulong bahagi ng sementeryo, ay naisipan na ni Benji na bumalik sa gate. Hihintayin na lamang niya roon si Mario. Napapangisi pa siya sa naisip na kalokohan. Pagbaling ay nagulat siya at muntik nang matumba nang tumambad sa harap niya ang isang nilalang na may matutulis na pangil. Mula roon ay tumutulo pa ang malapot na laway.
Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Naihintakutang tanong ni Benji. Ang nadaramang antok ay tila nilipad ng hangin at agad na naglaho. Kumabog ang dibdib niya sa takot at tila naparalisa ang mga binti at paa. Sa isip niya ay gustong tumakbo, ngunit hindi niya maigalaw ang paa. Ikaw ang gagawin kong hapunan ngayon kung sinuswerte ka nga naman, sabi ng aswang, saka sinugod ang lalaki. Sabay silang bumagsak sa lupa. Sumigaw ng malakas si Benji. Sisigaw pa sana siyang muli ngunit hindi na niya nagawa dahil kinagat ng aswang ang labi at dila niya. Sumargo ang masaganang dugo at sobrang kasabikan na sinipsip yun ng halimaw na nasa ibabaw niya. Kahit labis ang sakit ng naramdaman nang mapunit ang labi at dila, ay pinilit pa ng lalaki na kumawala sa pagkakakubabaw sa kanya. Ngunit unti-unti ay nawalan siya ng lakas, lalo nang kinagat siya sa gilid ng leeg. Nagdilim ang kanyang paningin at napatitig na lamang sa bilog na buwan. Sarap naman si Ambo sa pagngasab sa laman ni Benji. Dinukot ang mga mata at isinubo. Iniisip pa niya kung dadalhin niya sa bahay ang katawan ng biktima o papatayin na niya ang isang nakita na gwardya kanina para dalawa ang madala niya sa bahay. Pinili niya ang huli. Hinila niya ang katawan ng lalaki at iniwan sa ibabaw ng isang nitso. Hindi sinasadya na napalingon siya dahil may naramdaman siyang presensya sa paligid. Eksaktong paglingon ay hinataw siya ni Mario ng hawak na batuta sa mukha. Nagulat si Ambo pero mabilis siyang nakabawi. Ang pangalawang pagpalo sana ng lalaki ay mabilis niyang nailagan. Tumulo ang kaunting dugo sa pisngi ni Ambo. Pinunasan niya ng daliri at saka sinipsip ang dugo na umagos mula sa pumutok na balat. Kahit natatakot, ay tinatagan ni Mario ang pagkakatayo. Alam niya na hindi normal na tao ang kaharap. Nang marinig niya ang sigaw ni Benji ay mabilis niyang sinundan kung saan yun nanggagaling. Ngunit nahuli siya ng dating dahil nakita na lamang niya na hinihila na ng kung sino ang katawan ng kapartner. Ikaw siguro may kagagawan na pagkain ng mga bangkay rito sa sementeryo! Sigaw ni Mario. Oo, ako nga. Pero isasama na rin kita sa kanila. Ayoko nang kumain ng mga bangkay. Mas gusto ko na mga sariwang katawan at laman ng katulad ng sayo. Mabilis siyang sumugod sa kaharap. Pero handa na sa mangyayari si Mario. Alam na niya kung ano ang planong gagawin ng halimaw. Mabilis niyang binunot ang baril na nasa tagiliran at ikinasa. Pinaputukan niya ng 3 sunod. Nangatog ang braso niya dahil hindi man lamang natumba ang kalaban. Nakangisi pa na nakatitig sa kanya habang dahang-dahang humahakbang palapit sa kanya. Anong klase kang halimaw? Sigaw ni Mario. Pagbaril muli ng isa pa, ay saka lamang bumagsak ang aswang sa lupa. Mulat ang mga mata na nakatitig sa kanya habang naliligo sa sariling dugo. Pagkalipas ng halos 1 oras, ay dumating ang mga pulis upang siyasatin ang 2 bangkay. Hindi pa rin makapaniwala si Mario na napatay niya ang aswang na nangangain ng mga bangkay sa mga sementeryo sa lugar nila. Dumating din ang mga kaanak ni Benji. Labis ang pagdadalamhati nila sa nangyari sa lalaki. Pagkabigay ng statement ni Mario sa mga pulis, ay kinuha na ang 2 bangkay at isinakay na sa ambulansya. Nang umagang yun, ay kumalat sa buong baryo ang nangyari kila Benji. Pinigilan muna ng ina ni Mario na palabasin at papasukin ang anak sa trabaho
para makaiwas sa mga tsismosa at nakikiusyoso sa nangyari. Yun din naman ang balak ni Mario. Nasabi na rin niya sa mga pulis ang tungkol sa pagkawala ni Franz at Edgar. Kasalukuyan siyang nagbumuni-muni nang tumunog ang cellphone niya. Pagkasagot ng tawag, ay bahagya siyang natigilan sa sinabi ng pulis sa kabilang linya. Sir, nagbago ang itsura ng isang bangkay kanina. Yung mukhang aswang o halimaw ay naging tao at inalam na namin ang pagkakakilanlan niya. Napag-alaman namin na Amburaw ang pangalan niya at sa restaurant nagtatrabaho. Pinuntahan namin ang tirahan niya at may mga natagpuan kami ng mga gamit. Pumunta ka na lamang dito, sir, at baka makatulong ito sa mga hinahanap mong kaibigan na nawawala. Mabilis na nagbihis si Mario at tinawagan si Jana para ibalita ang tungkol sa itinawag ng pulis sa kanya. Pagdating niya sa loob ng presinto, ay naroon na si Jana at napansin niyang mugto ang mga mata. Hindi na siya nagtanong kung bakit umiiyak ang babae. Sapat na nakita niya ang wallet at cellphone ni Edgar na nasa ibabaw ng lamesa. Mayroon pang ibang mga gamit at natitiyak niya na bukod kina Edgar at Franz ay may mga nabiktima pang iba. Hinagod na lamang niya ang likod ni Jana na walang patid sa pagluha. Lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi siya nabiktima ng aswang sa pagkauhaw nito sa dugo at pagkahayok sa laman.